talented Kapuso actor Ken Chan. Good morning, Ken. Hi, good morning Sarah. Good morning po sa lahat ng mga nandito. Thank you sa time and effort na pupunta nyo. Medyo maaga pa. I really appreciate it. Maraming salamat po sa ating pong media, sa ating press. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Ken. All right, wag na po natin itong patagalin pa. The floor is now open to the members of the press. Our first question will come from Dondon Sermino. Good morning po, Sir Dondon. Good morning, Ken. Good morning, Sir Don. Aga namin ginising, Ken, para sa iyo. Salamat. Salamat, Sir Don. Can you tell us more about yung Quarant Fling? Is it based on personal experience ba ang Quarant Fling? Kasi nung kinausap ako ng GMA Music, sabi po namin, gusto namin gumawa ng isang kanta na relatable at yung makaka-relate yung karamihan talaga. So we came up with Quarant Fling because of pandemic, because of COVID-19. Kasi maraming despite of COVID, maraming mga tao ang napansin namin yung mga nabuo yung pag-iibigan during the pandemic. Yes. No? So nakakatuwa kasi kahit na medyo malungkot at nakakasad talaga yung mga nangyari, meron din namang positive side. Yung iba talagang nabuo yung nakabuo ng family, nakabuo ng naging mag-boyfriend at mag-girlfriend, sumaya kahit papano during the pandemic. So kasi nangyari to because of Quarant Fling. So lahat tayo nasa social media, lahat nakatutok sa social media, nakatutok sa internet talaga dahil wala tayong ibang magawa. Ayun yung most of us, yun talaga yung yun yung doon tayo sa social media nakatutok. So kaya nabuo yung Quarant Fling dahil quarantine tapos may naka-fling ka. Quarant Fling. Pero yung tanong ko bukod doon, yung tanong ko kanina kung based on personal experience mo ito, nag-attempt ka bang magkaroon ng Quarant Fling or na-try mo ba? Nagkaroon ba ng Quarant Fling si Ken na hindi namin alam? Hindi mawawala yun, Sir Don. Kasi nung pandemic talaga, hindi mo talaga. Sabi ko nga nung may nag-interview po sa akin, sabi sa akin based on my personal experience daw po itong Quarant Fling, sabi ko, at kung sino daw yung naka-Quarant Fling ko. Sabi ko, nag-isip ako, parang wala naman akong ibang naka-Quarant Fling kasi most of the time, nung quarantine, ang lagi kong kasama si Rita Daniela. So, si Rita lang po yung lagi kong ka-message, kausap sa telephone, bukod sa family and friends ko. Madalas siya yung kausap ko. So, hindi ko masasabing fling but malapit dun sa Quarant Fling. Pero walang walang ibang tao ang I'm sure may mga nag-attempt na mag-Quarant Fling sa iyo. Sila yung mga nagme-message. Yun nga, ikaw ba paano mo hina-handle yung mga ganon? Yung obviously gustong maki-fling sa iyo. Yes, Sir Don. You know what? Nagiging kaibigan ko sila. Nagiging kaibigan ko sila kasi imbis na i-reject mo yung tao, ang gagawin mo na lang, kakaibiganin mo. At mas nagiging maganda pa yung relationship niyong dalawa. So ganun yung ginagawa ko. Kinakaibigan ko po sila and nagiging maganda naman po yung resulta. Nagiging positive naman po yung result. Kahit kahit medyo wild sila. Wala namang problema sa akin kung ano yung personality ng isang tao kahit na medyo wild talaga sila. So, yung iba, most of them talagang kinakaibigan ko po. Pero kapag talagang nagpipilit po or talagang hindi talaga matigil sa kung ano yung gusto po nila. Like for example, Ken, yung mga nagpapadala ng mga pictures, videos, mga ganyan, di ba? Siyempre hindi ma-avoid. Minsan hindi natin may iwasan yung mga ganon eh. Pag ganon na yung intention nila. Pag pictures, videos, wala pa naman po sir doon nagpadala sa akin ng pictures at videos. Mga fans meron, pero yung kakilala ko na malapit sa akin na gusto ng Quarant Fling. Parang wala pa naman po nagpadala sa akin ng videos at pictures.
Anyway, congratulations Ken and good luck. Hindi pa namin naririnig yung song. Sana marinig namin mamaya. Yan, maraming salamat. Okay. Thank you po, Sir Don. Thank you, Ken. Thank you po, Sir Dondon. Ang next question naman po ay manggagaling kay Sir Gorgie Rula. Good morning po, Sir Gorgie. Hello, ako na pala, hindi ko alam yan. Hello, Ken. Hi, Mr. Gorgie. Oo. Po, Teka, bago kita tanungin, saan pa banda yung ano mo, yung Christmas cafe mo? Kasi hinahanap ko yung sa Green Hills. Yung, ano ba yan? Christmas Cafe Close. Cafe Close pala. O, di ba Christmas ang ano? Saan banda doon? Hinahanap ko, hindi ko makita. May friend ako na pumunta doon, ang sarap daw. Sa Promenade nga kata, pero saan banda sa Promenade? Saan malapit? Yes po, sa Cafe Close, Green Hills Promenade sa may first floor, sa may baba po ng movie house. Baba na mo. Doon, marami doon tabi-tabi. Hinahanap ko, hindi ko siya napansin. Tapat daw ng Goto. Mga Villa Mare. Gusto niyo mga Villa Mare. Doon. Okay. Alam ko na. Oo. Masarap daw eh. Oh, talaga? Thank you. Pagkatabi po, salamat po. Thank you. May mga friends ako na kumain doon. Sarap na sarap sila. Sarap doon. Salamat po sabi po. Thank you so much. Try namin doon. Anyway, ito yung, tingin mo ba yung parang, paano mo na ng details about the song? Sino yung nagsulat? At tingin mo ba, relatable pa rin ngayon yung song na yon dahil medyo lumuwag na tayo, hindi na masyado nagpa-quarantine, medyo bumabalik na tayo sa normal. 'Di ba? Nakakapag-date na, lumalabas na yung mga iba, nakikita-kita na. Yes, so tingin mo okay pa rin siya sa panahon ngayon? Yes, I think magiging relatable pa rin po siya kahit na medyo lumuwag na po yung tayo, kahit hindi na po natin nagagawa yung quarantine. Kasi magiging relatable siya sa karamihan kasi tulad ng sinabi ko po kanina, maraming mga nabuong pag-iibigan during the quarantine. So, magiging relatable siya kasi maalala nila that during time ng pandemic ng COVID-19, nung nagka-quarantine sila, doon nabuo yung pag-iibigan na sila. So, maiisip nila yon. Tsaka, for me, hindi na mawawala sa atin yung word na quarantine kahit na talagang lumuwag na tayo because talagang naging malaking bahagi siya ng buhay natin. So, I think walang makakalimot sa quarantine. At sa quarantine. Sino yung nagsulat ng song? Nako, Tito Gorgie, yung binanggit ko nila kanina. Hindi po ako yung nagsulat nung song. Lolita Go po. Lolita Go and Mr. Lolita Go and produced by Paolo Agudelo. Tama na, sorry, narinig ko nga pala kanina. Akala ko Lolito Go. Lolito Go. Okay. Yeah. Dito ka na ba muna mag-focus sa pagkanta? Kasi last week na yung Mano po. Tapos nag-sign ka ng renewal with Sparkle. Ano yung mga nakaplano sa'yo after ng pag-renew? Yes, after po ng Mano po, actually tapos na po kami ni Bianca Umali na i-shoot yung Mano po, pero pinapalabas pa rin po siya, ipapalabas po siya hanggang June dahil na-extend po kami. Salamat po sa mga kapuso viewers natin. And ngayong natapos po kami sa Mano po, babalik na po ulit kami sa All Out Sundays. Na-miss ko ulit ang All Out Sundays. And na-miss ko yung mga kapatid ko na nasa AOS. And this next week, I think next week nasa All Out Sundays na po ako. And yun po, ngayon po habang wala pa po akong ginagawang teleserye po, natutuwa po talaga ako. I feel so blessed and thankful na nabigyan po ulit ako ng GMA Music ng bagong single at dito po ako nagpo-focus ngayon. And habang wala pa rin po akong teleserye and hindi po medyo maluwag po yung schedule ko ngayon, nagpo-focus din po ako sa mga business na ginagawa ko sa Cafe Close. Kasi may isang branch na, di ba? Aside from the Yes, yung first branch po namin sa sa may Tandang Sora and the second branch. Yes, so in Green Hills Promenade. Oo. Yung na-try yung after ng Ritken na tandem, na-try din kayo ni Bianca. Pero kung sakali man, pag mabigyan ka ng next na project, may nasa isip mo naman gusto mo sanang makasama or malabo na yung Ritken na tandem uli?
No, you know what, Tito Gorgie, hindi naman po sa malabo yung Rit-Ken tandem. I'm looking forward pa rin po ako na makatrabaho si Rita in the future. Kasi naniniwala po kami ni Rita kasi kahit kami po and pinaliwanag po sa amin ng Sparkle ng GMA Artist Center na talagang may time lang po talaga ang love team. And especially yung love team po namin ni Rita, accidentally lang naman po talaga yun We're just so blessed po talaga na talagang sinuportahan po kami ng mga tao during the My Special Tatay. So, looking forward po ako sa magiging future project sa amin ni Rita. Siguro hindi muna po ngayon, for the next, hindi ko po alam, siguro ngayong taon o next year, baka hindi muna po. And naniniwala rin po kasi kami ni Rita na mas maganda rin po talaga na may makakatrabaho po kami na ibang mga artista at mga co-actors po namin. Kasi for us, mas healthy yung ganun na nakakasalamuhan namin yung mga iba't ibang artista rin po at iba't ibang production. May naisip ka ba sino ang gusto mo, kung sakaling tatanungin ka, sino saan ang gusto mong itry na natupad na yung isa ko talagang gusto, si Bianca. Lagi ko sinasabi kay Tita Tracy tsaka kay Kuya Eds po sa Sparkle na sana makapares ko si Bianca sa isa sa mga projects na gagawin ko. Ito na nga po, natapos na yung mano po. Pero kung bibigyan pa po ng pagkakataon na makatrabaho po yung mga ibang leading ladies po ng GMA7. Sana makatrabaho po rin po yung mga malalapit sa puso ko. Tulad nila Julie Ann San Jose, Glyza De Castro. Ayan. Sila yung mga talagang malapit sa akin talaga na sana makatrabaho ko din soon. Si Julie Ann San Jose, si Glyza De Castro, si Gabby Garcia. Karamihan nasa All Out Sundays Oo, at parang barkada mo na rin naman talaga. Opo. Yes, pero po. Okay pa rin naman kay Rita, may communication pa kayo or ano? Oh yes. Wala. Yes po, okay na okay po kami ni Rita. Minsan nangangamusta, hindi rin po kami madalas mag-usap kasi masyado po ako na-busy sa mano po. Pero okay po kami ni Rita, wala pong problema po sa amin. Hindi siya yung hindi siya yung sa tinweet mo akala namin si Rita yung pinaparinggan doon sa Twitter. Naalala niyo pa po ba yung tinweet ko? Oo. Na-curious ako. Nakuha ko nga lang po yata sa Google yun pinik up mo lang ba yun? Opo. Hindi kasi you know what, Tito Gorgie, marami talagang tao sa atin. Hindi lang naman po sa isang artista, kundi kahit sa ating lahat na makakaranas talaga ng mga ganong experience. May mga tao talaga na pilit kang ibababa. Pero may nakapagsabi sa akin dati, actually yung parents ko sabi, kapag pinipilit kang ibaba, hayaan mo lang sila kasi kung sino yung pinipilit na ibaba, siya yung tinataas ng Panginoon. I always remember that. Yun yung nagpaparemind sa akin na huwag ko dapat isipin yung mga tao na yun. So, friend mo pa rin yung taong yun, hindi mo na siya friend? Well, masasabi ko na hindi kasi ako nagtatanim ng ng sakit ng loob, Borgie, ng galit. Yun yung isa sa mga ko po. Yun yung isa sa mga blessed and thankful ako. Hindi talaga po ako. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako marunong magalit, pero hindi ako nagtatanim ng galit at sama ng loob. So madali po ako talaga magpatawad ng tao. So wala namang pong problema doon kung maging kaibigan ko pa rin naman siya. No, wala pong problema doon. Walang problema. Actually, yes. Yun din ang nangyayari sa quarantine talaga, no? Kung may mga nagkakainlaban, meron ding mga nagkakasira na friendship, meron din hindi nagiging okay because of this pandemic, 'di ba? Na iba yung iba yung timpla ng mga nararamdaman natin di ba? Totoo kasi yung iba talaga Tito nung quarantine po maraming nagkaroon ng mental health problem, anxiety, depression. So dito talaga yung natitrigger yung emotions mo So marami din talaga pong nagkakasira dahil sa mga emotions and hindi natin sila masisisi kasi yung iba talaga napanghihinaan ng loob. Oo, napapanghina ng loob. Pero naniniwala ka ba ang quarantine ay pwede naman madiretso talaga sa seryosong relasyon? Opo. Hindi lang fling? Yes, you know what, Tito Gorgie, may mga kaibigan po ako na during the quarantine na nagka-fling sila, ngayon kinasal na sila. Nakakatuwa. Oh. So, ibang usapan na yun kapag nakarating na talaga sa church, sa simbahan, sa altar.
So talagang yung iba talaga o karamihan talaga sa kanila siniseryoso po nila at talagang natatagpuan nila yung para sa kanila. Last na lang, Ken, seryoso ka na sa next na relationship mo ba ay magiging seryoso ka na? Kasi ikaw ready ka na, feeling ko pwede ka na mag-settle down, di ba? May negosyo ka na, di ba? Nakakapag-ipon ka na at lahat. Naisip mo na rin ba yon na Pero kung sakaling sa next na relationship mo ay ito na, siya yung gusto ko makakasama for. You know what, Tito Gorgie, sa bawat relationship naman na nangyayari sa akin, sa totoo lang, seryoso po ako. Yun po ang iniisip ko na talagang sana siya na. Yun yung iniisip ko. Kasi kapag nagkaroon ako ng relationship at hindi ko iniisip na siya yung pakakasalan ko, parang ano pang sense nun, di ba? Parang, pampalipas oras lang. But it's not for me. Hindi ganun sa akin. Talagang, once na pumasok po ako sa isang relationship, talagang iniisip ko po na siya yung papakasalan ko at sa kanya ko ibibigay yung buhay ko. So, kung dumating man po yung tao na para sa akin, this year o next year, hindi pa rin magbabago po yun. Ganun pa rin po. Pa rin po yung iisipin ko na pakakasalan ko at ibibigay ko yung buhay ko, share ko yung life ko sa kanya, yun ganun pa din po. I'm sure ang swerte niya dahil ang yaman-yaman mo na. Diba? Naku po. Kaya mo na. Last na lang pala. Mag-doubling tayo po. Ano yung mga promo kailan ito ilo-launch sa AOS, yung quarantine, at ano pang ibang mga promo activities mo? Kasi syempre medyo maluwag na tayo ngayon, di ba? Wala ka bang mga mall shows na? Pwede na ba yun? Nakakatuwa po kasi Tito Gorgie, i-perform ko po ito yung quarantine po next week. Next week. This coming month po sa All Out Sundays. I think. Bali sa June na. Hindi ko po sure kung last week of May or first week of June. Pero ang nakakatuwa po dito kasi makakasama ko po sa mag-perform si Raver Cruz at saka si Derek Monasterian na talagang malalapit din po sa buhay ko. And ayun po, sila po yung makakasama ko i-perform to sa All Out Sundays. And also, about sa mga mall shows naman po. Ayun, sa June 12 po, to be exact. June 12 po ipapalabas, ilo-launch yung All Out, yung Quarantine sa All Out Sundays with Raver Cruz and Derek Monasterio po. And yung mga mall shows po kasi medyo wala pa po tayo doon pero nabalitaan na rin po kami na magbabalik na rin po ang regional TV. I'm really excited po na i-perform po itong quarantine sa mga kapuso natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakakamiss din talaga. Namimiss ko na mag-perform po, sa totoo lang. Okay, good luck at namimiss ka na rin namin. Sana makasama ka namin sa sa Claus Cafe na kumain. You know what? Nag-iisip nga po ako na i-invite yung lahat ng press po. Pero walang interview dito. Kakain lang talaga. One of these days po, invite ko po talaga lang yung lahat po. Ayusin ko lang po yung schedule po. It's not a press con, it's not but gusto ko lang po na matikman nyo po yung Cafe Claus. Yes. Okay. Sige. We're looking forward. Salamat, Tito Gorgie. Good luck. Salamat po. Thank you, Tito. Thank you po, Tito Gorgie. Ang susunod naman po na magtatanong ay si Miss Rose Garcia of PEP. Good morning po, Miss Rose. Tita Rose. Good morning, Ken. Good morning, Tita. Parang hindi ko masundan yung sagot mo kay Gorgie. Ano ba yan? Nawala tuloy ako. Bakit po? Nasaan ka ba niyan? Tanungin kung bakit at baka hindi ko Anyway, Ken. Sa new single. Thank you po. Thank you. Pero parang ang hirap naman. Baka pwede naman naming marinig kahit konti yung ilang stanza dito sa single. Pwede ba? Kaya ba? Oo na. Wait lang po. Meron po ba diyang minus? Ang hirap kasi kumanta ng maaga. Maya-maya, Tita Rose, anuhin ko lang po yung boses ko. Kasi parang feeling ko hindi pa siya nakakondisyon eh. Kasi parang gusto ko yung yung lyrics and all. Anyway, merong parang QUARANF LING kung virus ang pag-ibig, let's be positive, let's be parang ganun. Hello, Ate Rose? Ayan, nawala tuloy si Ate Rose. So ako yung nawala. Hello, Miss Rose.
Nagkaparamdaman. Thank you, Kata. Ay, si Kata, nandito rin pala, oh. Ayan, wala po ba tayong palakpakan kay Ken dyan? Thank you. Okay, parang na-disconnect yata si Miss Rose. So, babasahin ko muna yung next question natin. It's from Sir Nicky Wang of Manila Standard. His question is, you are now being paired with other stars. Are you now going back to going solo? Yes po. To answer that, sabi ko nga po kanina, mas healthy po talaga na hindi mo naman po masama ang love team. Actually po, may mga nakaparehas na rin po ako before. Naalala ko noon si Yasi Pressman. Matagal din kami nagsama ni Yasi during Twin Hearts, si Barbie, and si Rita. Nakakatuwa din talaga yung may love team. But for us, actually nakausap ko po sila Barbie, si Narita. Actually, mas sa totoo lang po, pare-parehas kami ng sagot na mas maganda din talaga at mas healthy kung makakaparehas mo rin yung iba, yung hindi ka mag-stick sa isang love team. Kasi hindi nalilimitahan yung ginagawa mo, hindi nalilimitahan yung storya ng kwento, hindi nalilimitahan yung proyekto na gagawin mo, malaya kang nagagawa kung anong gusto mong ipakita sa mga tao. And nakakatuwa din, healthy din siya kasi nakakaparehas mo, nakakasalamuha mo yung mga iba't ibang mga artista, yung mga co-actors mo. And I think sa ngayon masasagot ko na yes, hindi ko masasabing solo pero sa tingin ko hindi mo na po kami love team ni Rita, and hindi na rin nagmamature na rin po kami ni Rita. Sa tingin ko ay maganda na rin po talaga kung makagawa kami ng mga projects, and suportado naman po namin yung isa't isa. But in the future, I'm still looking forward na makagawa pa rin ng proyekto with her. Okay, ito naman yung next question niya. Apart from being an actor, you're also a singer, but it seems that your singing career has taken a backseat. Can we expect more songs from you? I would love to talaga. Nakakamiss din po talagang kumanta. And na-miss ko yung kumanta, malaking epekto sa amin talagang mga artista po ay yung pandemic. Kasi minsan po nakakakanta po kami dahil kapag may nagsushow po kami dito sa Pilipinas o nagsushow po kami sa ibang bansa, dito po namin yung nalalabas yung munting passion po namin sa pagkanta. Pero nawala po lahat ng yun during pandemic, until up to now hindi pa rin po namin nagagawa yung kumanta sa mga iba't ibang lugar po kasi medyo delikado pa po. Pero ngayon lumuluwag-luwag na unti-unti, medyo nagkakaroon na ulit ng mga shows, may mga concert na nga pong nagaganap. So I'm looking forward na makagawa ulit ng concert. Yung last na ginawa namin yung Bobri pa noon kasama ko si Rita. Nakakamiss din gumawa noon. And malaking bahagi din po ang GMA Music noon sa naging concert po namin ni Rita noon. And looking forward ako na sana this year or kaya next year makagawa po ako ng mga kanta under GMA Music at mai-perform ko po ulit ito sa mga tao. At wish ko rin at pinagdarasal ko na sana makagawa po ulit ako ng concert dahil nakakamiss na makita at mag-perform ng mga iba't ibang kanta sa maraming tao po. I'm sure nakabang na yung mga fans mo sa concert na yan.